Hi guys, so before ta magsugod sa to ang chika, before ko magpahungaw ninyong tanan dire sa Facebook, kailangan ko magpasalamat sa mga tao nga ni support nako, labi na katong mga amigo, amiga, mga connections nako dire sa Facebook nga nihatag og referral. Labi na dito sa mga attorneys nga ang expertise nila kay ang labor. O sa Google, hi Google, salamat sa imuhang mga definitions o mga articles nga gipang share diri namo ni Amega Nicole. So ug sa kuan di ay sa akong pares nga magsigig hatod og kuha, magbitbit sa akong anak sa panahon nga mag-fill out og form sa Dole. Petron, hi Shell, sa pani kanang COL. Salamat kay sa inyohang paghatag og gasolina diri namo nga di mi mahutdan no. Sa sigig adtungan aning mahuman na gyud namo amo ang makuha ang amo ang para amo ang benepisyo og sa mga tawo nga nihatag og suporta namo in terms sa pagbantay, pagtabang og pagbantay sa mga anak sa panahon nga wa ko nihilak kay sa gisip-on lang gyud ko. O sa pagbantay sa mga bata sa panahon nga kinahanglan lang gyud namo adtuon ning mga ahensya og lihokon kung unsay dapat lihokon para mahuman ni ang amoang kinahanglan iseto sa company sa amo ang previous employer. So sige, magchika na tag so good. For day na ko makalimtan di ay sa di pa ta magsugod. Salamat sa mga sip-sip dihang dapita sa mga tila sa kumpanya. Aw, sorry na agi beda sa ko oy. Kay gitawag na ko ang manager yang bana og kanang tila sa kumpanya. Sorry but I'm not sorry. Kay iya mang may ipa-accomplish ang notice mang good. Nya kabaw man siya nga ang content ato nga notice kay sayo. Nya ana ba? But anyway, moving forward. So, uy, undangan na inyong pagsip-sip sa inyong managers. Uy, kana inyong mga managers no, nisunod na gyud na sila kung unsay mando sa kahitasan nila. Unya, dili gyud mo himuon nga tag-iya sa kumpanya, guys. And if they do not need your kanang si tawag ani kanang skills in inyong kung ano sila makuha bitaw ninyo ispog gid mo pa dong guys, trust me kanin ani nga klase nga kumpanya na inyong laban-labanan nga kamo isog jud kayo mo nga gikumbate gid mi ninyo og todo-todo nya plano na mo atog Dole ayaw mo kasuko guys. Uy, kay kami ni fight rami sa amo ang rights. Kaya di man mi kinahanglan ninyo awayon. Well, you stand for what you believe. And that goes for every one of us. Diba? So, cool lang ta diring dapita. Remember, bisag unsa pa mo mulaban sa inyong manager, sa CEO and all, di gyud gihapon mo mahimong tag-iya sa kumpanya. That's the truth. And that's reality. Buyers. So, hello everyone. So, first time na ko mag-create a video, no? Well, feel lang nako nga magpahungaw rong adlaw. And feel sad nako nga daghag makarelate ani labi na katong nagtrabaho og tarong sa BPO industry. Like mukaon og overtime without pay. Mo work og holidays bisa gusto na mo uli kay dili taga Cebu and dugay na nga wala naka spend og time sa ilahang family. Labi na sa katong mga dili taga diri niya, pamilyado, ilang mga anak og ilahang bana nga naa sa layo or naa sa probinsya. And yes, maybe feel lang nako nga daghag makarelate ani kasi this is about benefits and rights as an employee. Pero kani is highlighting maternity. It's because kani previous na kong employer manggod kay
buntis man ko ani sa time nga na-hire ko. Share lang nako ang moment. Hi sa akong kasabay diha nga nalipay gid mi nga nakuha na mo kung unsay para namo. Pero nagsugod gid ni siya April 15 ko na hire ani nga company. And then sa first week ana, syempre meet and greet sa management, getting to know sa colleagues and sa account itself and orientation. So sa last day ana nga week was our HR orientation. And gitiming sa jud nako to inform the HR manager sa topic nga maternity benefits. Now, as per the new SSS extended maternity benefit law, aside sa SSS benefit nga imuhang maklaim, you are eligible for a salary differential if you're earning 20,000 and more as your base salary. So, paid imong maternity leave. So, that's going to be your monthly salary times 3.5. Then, the total of that minus the maternity benefit nga imong makuha from SSS. Ang remaining ana is your salary differential. And ang mo shoulder ana is si employer. And they cannot say no. Kay that is a law. Pero ang nahitabo sa amo is very hassle nga makahila ka og dugo lansang siguro sa kasakit sa among sigig lakaw-lakaw nga buntis mga nakay. So sige na mag-follow up. April, na-end na lang ang April. Wala gihapoy kisa, walay na-file ang company nga notification, maternity notification. So, ni-follow up mi sa mong TL. Siyempre, no, mo may first atong duolon jud. And then, we were advised to go to HR. So, na-istorya mi si HR manager nga mo ni among concern kanus ama na mo makita, kanus ama ninyo ma-notify si SSS. And pareho mi, unfortunately, pareho mi guys, ani ako ang amiga, ka-teammate nako nga ubos og matres. And in fact, girisitaan mi og pangpakapit, paimnon gud mi, kay working man gud mi. And kami sad na ning kamot mi nga maka-work and at least man lang kanang maka-leave me kana bitong hapit na gid mi mga anak para masulit ang amuang leave sad ba unya nagdawat sa mig sweldo lipay man mi kay dako man mig sweldo aning kumpanya ha, not to brag pero kita as an employee no mangudkod magyutag maayo nya labi na nga sales ang account. So ku todo ang pangudkod ya what is commission good ug makaabot sa quota no. So mo to nya guys na-surprise lang mi kay giingnan manuon mi nga i-adto lang na siya sa SSS. Total wala pa man na-update ang inyuhang employer details. So di pa gid na siya mo reflect. 2 months pa na siya mo reflect. Unya i-walk in lang namo, mag-voluntary lang daw mi og file sa among maternity notification. And kami lang sa daw ang magtagak-tagak sa among contribution para sad ma-counted daw and modako ang daw atono na mo sa amo ang maternity benefit. Ako na shock ko. Pero ang akong kauban ningod siya nga mao ba? So makita gud nimo ba nga luoya sa kung pareho mi nga walay know-how sa process. So ako knowing HR manager ang among istorya and thinking nga if mo reason out pa ko
dili ko ganahan mohatag og impression nga mas kamao pa ko ni HR manager. I don't want that. So, gitak-om na ko akong baba ug nisanong na lang sa jud ko. Pero bugat kaysa ko ang loob, guys, ha. Ngano ingon ana nga dapat man unta ila na i-acknowledge ila na gyud unta yung gi-notify ang SSS. Makita man na sa tong portal. So mo to niya ko nga sige lakaw na lang ta. Akong gi personal og istorya akong amiga nga unsa gyud sakto nga process dapat ingon ani. Basta as months goes pila na ka months sila bay wala gyud gyapon kisaw. Nag-file me og leave pending gihapon. So mo na nga murag dili naman gyud sakto nangutanan ko sa akong amiga unsa may plano nimo kay mao ni akong plano maadto kog dole. Maadto kog dole to seek assistance. Kay dili ni pwede nga kitay magtagak-tagak employed man ta na trabaho gali ta no. So ni-go sad siya. Pero kani man ingon ani no nga magpadole ta. You cannot speak in behalf of a friend or even a family member when it comes to labor kuan. Bisag asa ka basta mag-mediation and all. Di gyud. Kay kung unsay experience nimo mao ra gyud ang imong isulti, mao ra na ilahatagan og solusyon. Mausad sa imong kauban. So mao na akong gisulti sa akong amiga nga sulti jud ayaw kahadlok kay kabaw man ta nga sakto ta. Gideprive ta sa ato ang rights, gideprive ta sa tong benefits. So mao ni sila guys no. Grabe. Law nagali gistoryahan pero ni violate gihapon sila. Naabot mig dole and makaguol na sad. It's because ang mediator niingon gid to siya nga dili nila jurisdiction ng SSS concerns, which is really true. Pero prior ana manggod nga niadto mig dole niadto mig SSS, sadly ni ana ang usa sa mga staff didto nga sabot-sabuti lang sa inyong employer, ma'am. So makawa jud na guys. Makawa jud. Like niduol mi ninyo kay kamo mo'y kabaw. Niduol mi ninyo kay magpatabang mi. Pero as a staff, musulti ka na mo ana. Naglibog na noon mi og kabaw ba ni siya sa maternity law or wala or unsa kay mahitabo ug amo gyud ning siyang i-push unsa ka kadugay may magpaabot. So makaguol jud kayo ang sistema nato no. So mo to ni ato mig dole. Pag ato na mo didto mo na gi-explain nga dili jurisdiction sa dole ang SSS ni advise to ang mediator nga ani na lang balik mo dito sa SSS adto mo dito sa complaint desk and then if dili gali mo matabangan didto balik mo dire and padad-an na mag invitation ang company. So gisunod na mo na guys pero wala siya suporta sa SSS mo to nga ni end up gud mi sa dole. So mo to sa reconciliation or mediation nihangyo ang employer nga staggered lang kuno nila. Di sila mo advance og hatag sa full maternity benefit. Kay daghan na kuno sila employees nga makadawat na gali og unsa na mat ben di na kuno mobalik. Nya di sila ma-reimbursan sa SSS. Sad but true. Kasabot ko sa side sa employer. And something nga wala sa ko'y mabuhatan na, no? Kami, mga employees. Di sad mi ka-blame nila. Pero no, unta, mo comply lang kay maternity law man gud siya. And ang kanisang mediator, ningon man siya nga nakasabot siya sa employer nga side.
But we are really expecting nga moingon sila, we were really expecting nga moingon ang mediator nga kasabot man ko sa inyong side employer, no, pero balaod man gud atong gihisgutan. So sundon lang nato ni, pero wag gyud na siya nahitabo, guys. Ang nahitabo gyud nga the way nga gisettle niya is iya jud giingnan nga unsa man okay ra mo ani nga ilahang staggered kay kuan ana, not highlighting what is in the law. So kabaw ka hatagan gyud mig impression nga kaning Pinas, no, luoy kayo mga tao. It's because kung kinsa to'y daghag kwarta, kung kinsa to'y bugat nga posible makadaog kay madaog raog ka ng kwarta or sabot-sabot. Luoy kayo guys sa mga nadrabahog tarong. And something nga until now, sa una pa jud na siya, nga wala gyud nahatagan og seryoso nga attention og solusyon sa government. Now, bag-ohay lang, after na ninamo, no, naabot na mig NLRC, nahatagan gid mi. Nakuha gid namo ang para amoa nga salary differential and SSS maternity benefit. Sa way pagkusmod, gidawat na lang namo bisag wa sila ni agi ni wa nila gipaagi og sakto nga proseso. Og sa way pagkusmod namong pagdawat nga ning agi mi og hasol nga wa man lang kabayri ang amo ang kakapoy, kahago og ang kanang ka-complicated sa amo ang sitwasyon ato nga time. High risk pregnancy mi. So, after ana guys, katawanan kayo kay nahitabo. Nye. Nag-floating na di ay. Pagdawat na mo sa among salary differential, nag-floating na di ay guys. Nag-floating na sila for a week. Ang first reason is ang tools. Na ako gi-update sa tools, unsa ba to, wala kay ko nakakuha sa details kay naka-mat leave lagi mi. Ako naka-mat leave ko. Unya, a week after, diha na nga nakadawat mi og email ni company nga notice of project termination. Sadly, naka-maternity benefit ko, pero gibutang nila nga ang content sa notice kay September 25, wala kuno kunisod until October 7. Mao nang effective ang termination sa project by October 8. So akong gireplyan ng company, this is not true. Nga ninyo mong pakasad-an ang employees. Especially me, nga naka-maternity naka-maternity leave man ko. I am on maternity leave until October 20th. So giunsa man na pagkahitabo nga kusang loob ko ni decide sa akong self nga di ko musud sa inyong company. Di ko musud og trabaho ana nga mga days. Nya mao say mga complaints sa kasagaran nga employees. Unya, nahitabo daghan naman kay kisaw so na GC, no, nag-create og GC. Naagay mga employees, no, nga bisag wala sila sa lugar, hasta kaning maglaban-laban bitaw sa mga managers, operation managers. Naa sa operation managers nga kabaw siya nga nangapyot na nanguhit na mga empleyado niya, mga agents niya magpatabang kay ngano ingon ana ang notice. So, kabaw siya in the first place. Nga, sila man ang nag-announce nga mag-floating, nga dili musud. So, nga nung i-state man sa notice nga voluntary ang pagdili so ang pagwala og so dito sa office, which is really wrong. Ayaw ninyo himui kamo mga employers, no, ayaw ninyo himui og sayop ang mga agents para lang dili mo makabayad og separation pay. Ayaw mo ana, guys. Kay unfair kay mo, nanakob mo kaldero. Wala mo kabaw.
ug unsa ang kanang paningkamot sa tao. So mo na guys ha. Yeah, until now no, wala pa gyud na siya na settle sa dole. And until now nagpaabot mi sa among last pay. Hopefully sakto pagka-compute. Kay katura bang time nga nagkuha mi sa mong salary differential, di biya gyud unta nila ihatag kay matud pa ni payroll officer. Dili mi eligible kay tagi-tagi ang among contribution ni SSS, which is really wrong. So ha, kamo mga employers, kasabot mi nga kaya kayo mi og kwarta lay istoryahan og kwarta hay lang, pero ayaw mo pa nako bugaldero sa inyo ha mga empleyado. Kay kasagaran biya ninyo no pamilyado. Tuo mo gaba guys. So kamo nga natanaw ani nga video, salamat kaayo sa pagpaminaw, nakapahungaw gyud kog tarong ani. Pero ang sumpay ani nga video is mauni ang mahitabo sa mga employers nga mokalta sa sweldo pareha sa nahitabo sa kumpanya namo nga gitrabahoan. Unsay mahitabo nila? Mokaltas unya daily mo remit didto sa SSS, PhilHealth o Pag-ibig. Worst kay upag yun nila gi-register as employee. Diha pa sila mulihok kung naabot nagdole. So, unsa naman nang ni? Keep watching. Bye! Nako, yung mga employer na hindi nagbibigay ng benepisyo sa kanilang mga empleyado, kagaya ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Alam nyo ba na pwede kayong maparusahan at makulong dahil dyan? Alamin sa NBI, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Employer na hindi nagbibigay ng benepisyo gaya ng SSS, PhilHealth o Pag-ibig? Nako! Bawal ito! Hindi ba binabayaran ng employer mo ang iyong mga benepisyo? O baka naman kinakaltasan ang sweldo mo pero parang wala namang napupuntahan? Nako! Pwedeng makulong ang mga employer na ganyan. Kung ito'y iyong naranasan, pwede mo itong i-report sa mga local office ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig. Para sa employer na hindi nagbabayad ng SSS, maaaring makulong ng mula 6 hanggang 12 taon at magmulta ng hindi hihigit sa 20,000 piso. Para naman sa employer na hindi nagbabayad ng PhilHealth, maaaring makulong mula 6 na buwan hanggang 1 taon at babayaran ang bawat empleyado ng 500 piso hanggang 1,000 piso. At para sa employer na hindi nagbabayad sa Pag-ibig, magmumulta ng hindi bababa o higit sa dobleng presyo ng amount na hindi inihulog at maaring makulong ng hanggang 6 na taon. Kung ibinulsa naman ng employer ang benepisyo na dapat ay para sa'yo, pwede mo itong kasuhan ng estafa. Kaya boss, pahalagan mo ang mga tao mo para pahalagahan din nila ang iyong kliyente at ang iyong negosyo. Kung wala sila, paano ang business mo? Kaya naman maging patas sa mga empleyado, ibigay ang kanilang mga benepisyo para hindi ka masabihan ng, nako, bawal ito. Alamin kung bawal o hindi dahil kung di mo alam to, kaso ang kakaharapin mo sa NBI. Nako, bawal ito! Mga balitang scoop exclusive! Mga balitang nangyayari pa at gusto mong malaman kung ano na ang latest scoop. Mga balitang hindi mo dapat bitawan at kailangan ng tutok. Mababalitaan lahat, hagip lahat sa DWIZ News Scoop! Naka-live sa Aliw 23 Free TV. Naka-live din sa DWIZ News. Naka-live din online. DWIZ Facebook, YouTube at DWIZ News website. Samahan ang buong puwersa ng DWIZ
DWIZ News and Research Team sa paggalugad sa buong bansa at buong mundo ng balita at impormasyon. DWIZ News Scoop! Maki-scoop 4 p.m. Monday to Friday kasama si Dennis Antenor Jr. DWIZ News Scoop! Bahagi pa rin ng inaabangan tuwing hapon sa DWIZ News Hapon Highlights. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.